So, yan o. So, good morning, engineering buddies. So, here we go again, another day, another set of tutorials, no? Problems here in engineering mathematics. So, last topic tayo sa analytic geometry, which is the hyperbola. So, I'll give you time to screenshot or to read to understand what is hyperbola and what are the elements of hyperbola, no? So, okay, sige. So, you can take a screenshot of the following. So sabi ko nga sa inyo, para lang siyang ellipse, meron din siyang mga para lang din siya ng ibang conic sections, halos same ng property, may directrix, focus, vertex, center. Dito nga lang may lato sa rectum, pero dito may makikita kang bago, meron na siya tinatawag na conjugate axis, 2B, whereas do sa ellipse, di ba ang 2B natin is minor axis, no? Tapos yung may 2A din dito sa ellipse, siya ay ang major axis. Dito naman, transverse axis. Tapos meron pa dito asymptote na tinatawag. Itong broken line na to. Itong broken line. So, medyo maraming may mga bagong property. Pero sa pag-solve naman, halos same lang din naman. Kailangan nyo pa rin ng concept ng completing the square bago nyo ma-solve, no? Sige, so next slide tayo. So, yan lang din naman. Elements ng hyperbola. Meron sa eccentricity, distance from center to directrix. So, dito pareho lang din naman, no? Kaso nga lang, dito, mapapansin nyo, yung longest side niya, yung C. Ano ba yung C dito? Yun, ito. Yung C kasi dito, distance between two, yung isang C, distance between focus and the center. Ito, whereas yung A naman dito, distance between, anong point ba to? Vertex to center. Pag distance between two vertices, 2A yun yung transverse axis. Distance between two focus, yun yung 2C. So, yung C naman dito yung longest side. Yan. Tandaan nyo din itong relationship na to. Ito. Yan. Yung B, siya yung distance between the center tsaka itong ano na to, side na to. So, yan, tandaan natin yan. Pero same naman, yan, C over AD. Pero magkaiba nga lang tong C tsaka A nila, no? Yung longest side na dito yung may tinatawag dito equation ng asymptote. Asymptote ito. Para lang din siya nung ano, no, sa straight line, yung kung natatandaan niyo sa straight line, yung y minus y sub 1 is equal to slope x minus x sub 1. So, pareho lang din siya. Parang same yung format. Tandaan niyo rin to. Kung kailan yung slope, kapag horizontal and vertical, ano yung gagamitin. Okay. So, general equation ng hyperbola. O sabi dito, may note na dito, A may be greater, equal, or less than B. Unlike dun sa kasi, alam natin doon yung A is much greater than B sa ellipse. Dito naman, may be greater, equal. So, pwedeng mas malaki, mas maliit, or equal sa B. Okay? So, okay na siguro yan. So, para mas maintindihan natin, let's take these few examples. Okay, so, find first example natin. So, problem number 1. Find the equation of the upward asymptote of the hyperbola whose equation x minus 2 squared over 9 minus y plus 4 squared over 16 is equal to 1 lagi. Okay.
So, alam natin nung equation ng asymptote ng hyperbola is y minus k is equal to m x minus h, whereas yung h and k is the center ng hyperbola. Yan. Tapos, paano ba malalaman natin kung horizontal yung o vertical yung axis? Basta, di ba, sabi dito sa ano natin, yan. Use plus for upward asymptote and minus for downward asymptote. M is equal to B over A if the axis is horizontal, and M is equal to A over B if the axis is vertical. Dito, upward asymptote, so positive. So, gamitin natin itong M is equal to B over A. Since yung axis natin ay horizontal. Axis horizontal. Paano natin nalaman ng axis horizontal? Base dun sa equation, tingin dito sa, yan o, dito. Okay. X minus 2 squared over 9. So, ito yung axis horizontal. So, ito yun. Yan nasabi natin, axis horizontal. Diyan siya pumasok. Okay, sabi sa inyo, yung equation yung magdidikta, kunwari sa parabola, kung paano yung buka ng parabola, sa ellipse din, and sa hyperbola, kung paano yung orientation ng curve. Okay, so paano to? So for the hyperbola, i-rewrite lang natin. So x minus 2 squared over 9 plus minus y plus 4 squared all over 16 is equal to 1. So yung a natin is equal to 3, b is equal to 4. So h and k is just 2, negative 4. Ulit, bakit a is equal to 3? Tingin lang dito. Ayun o. Since nauna yung, ganito nga yung format niya, so yung 9 dito, yun na a squared. Okay? Titingin kayo dito, guys. Kindly remember this standard equation of the hyperbola. So, ngayon, alam na natin yung mga values, plug in mo na dun. So, y minus, ano yung k? Negative 4 minus 4 is equal to, ano yung m? Slope is equal to b over a. So, yung b natin is 4 over 3. b over a is 4 over 3. X minus h, so minus 2. So, ayan na guys. So, pag sinimplify mo, y plus 4, tapos, write natin yung 3 dito, is equal to 4x minus 8, or kapag ano is 4x minus 3y minus 20 is equal to 0. So, yun ang equation ng asymptote. Remember na yung asymptote is a straight line. Okay, ito yung asymptote ha. So, asymptote is a straight line. So, ganyan ang naging itsura ng equation natin. Okay? So, madali lang naman siya guys, no? So, 4x minus 3y minus 20 is equal to 0. Ito. So, next example tayo.
So, what is the equation of the asymptote of the hyperbola? X squared over 9 minus y squared over 4 equals 1. So, kapag ganito yung equation, alam na natin na yung center niyan is at 0, 0. So, lagay na natin yung mga value. Center, 0, 0. Okay? Next, ano pa ba alam natin? X squared over 9. So, dito siya lumabas. Axis horizontal pa rin. So, ito siya guys ha. Axis horizontal. So, yung slope na gagamitin natin is B over A. Okay, so, M is equal to B over A kasi since axis horizontal, alam natin yung A dyan is 3, B is equal to 2. So, yan na yung mga values natin. So, alam natin, equation of asymptote, y minus k, m. X minus h. Plug in mo na. So, na-identify naman na natin yung mga ano. So, y. Ano ba yung k natin? Is minus 0. 2 over 3. Yung slope natin, B over A. Since axis horizontal, X minus 0. Tama ba? So, tama. Kapag gina natin, 2x minus 3y is equal to 0. So, yun ang equation ng asymptote. Okay. Kindly remember the standard equation of the hyperbola. So, yan. So, last problem tayo. So, dalawang problem lang pala yun na ready ko for hyperbola, no? So, pero gano'n lang naman din siya sinusolve kung paano tayo nag-solve ng ellipse, complete the square kapag may mga pinapahanap na eccentricity, etc. So, kaya hindi ko na din namihan yung example. Kasi kung paano natin sinolve sa ellipse, gano'n lang din naman si hyperbola, no? So, ito, hindi na siya hyperbola. Hindi ko alam paano siya nasama dito sa set of problems ko. Pero parang lumalabas sa 3D siya, no? 3D or space analytic geometry. So, sakto na rin na, ayos na rin na may ganitong problem tayo. Sige, so sabi, a warehouse roof needs a rectangular skylight with vertices 300, 330, and 034, and 004. If the units are in meter, the area of the skylight is, yan. So, first things first, we need to graph. Kailangan natin i-graph lang to. So, ito. Let's use this. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano mag-graph ng 3D. Yan. Tapos magdugtong ka lang dito ng linya. Yan, parang ganyan. Yan na. After ano yung coordinate axis, lagay lang natin. Ito na yung magiging x mo. Ito yung y. Tapos ito yung z axis. Okay? So, sabi sa una, 300. So, paano ba natin i-graph si 300? So, 3 si x, pero 0 naman si zy. So, dito lang siya. So, 3, 0, 0. Next, 330. So, 3 si x.
3CY. So, bilang lang tayo dito. So, parang lumalabas. 1, 2, 3. Tapos, 0 si Z. So, malamang nandito lang siya. Yan, dito siya. So, sana na-gigets kung paano lang siya ginagraph, no? So, next, 0, 3, 4. 0 si X. 3 si Y. So, dito. Tapos, Z is si 4. So, dito si, sabi natin dito si 1, 2, 3, 4. So, dito yung 4. Tapos, ito yung 3. So, dito siya. Banda. Ayan. Next, 0, 0, 4. So, 0, so, dito lang siya. Baba pala natin. 0, 3, 4. So, dito. Sabi natin dito siya. Yan. So, pag tugtungin mo lang, so, dapat magmukhang rectangle daw. So, assume nila na rectangle yung nabuo natin. So, yan, sama sa rectangle yan. Hindi lang accurate yung pagkakaano natin. So, yun na yung skylight mo. 300. Ito naman si 330. 034. Ito 004. Tapos 034. So, ito lang naman yung area na hinahanap dyan. Itong area nitong skylight. So, madali lang naman siya. Rectangle lang naman siya. Plain figure lang naman. So, paano lang natin makukuha itong length tsaka width niya? So, alam natin ito. Draw lang tayo ng broken line dito. Ayan. Parang ganyan. Alam natin, ito yung Z niya. So, 484 value nito. Tapos ito, distance ito from here is 3. So, parang nakabuo ka ng right triangle. Ito yung 4, ito yung 3. So, malamang 3, 4, 5 triangle niya. So, itong side na to is 5. Okay? So, from here to here, anong distance niyan? So, 3. So, meron na tayong value ng length tsaka width. So, area ng skylight is just 3 times 5. So, 15 square meters. So, yun yung sagot natin. So, letter C. And so for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating tutorials. So, this ends our topic in analytic geometry, no? So, stay tuned for our next topic, which is differential calculus na tayo, no? So, yun. Happy watching, keep learning, and padayon engineers.